Hello and magandang araw, magandang gabi. Kung nasaan ka man, kung ano man, sino man, kung saan ka man nanonood ng video na to. Ah, Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kung nanonood ka man ng video na to, sigurado na curious ka kung ano yung ibig sabihin ng title ng video na to. So, by the way, welcome dito sa ating YouTube channel. And for this video, ang pag-uusapan natin ngayon is yung tungkol sa mga desisyon na ginagawa mo sa iyong buhay. Ano yung mga desisyon na ano yung magandang desisyon na nagawa mo sa iyong buhay? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. And uh, umpisa natin sa iba't ibang klase ng desisyon. So, meron tayong uh, tatlong klase ng desisyon. Sigurado alam mo itong mga to. Na kapag habang lumalaki ka, um, habang tumatanda ka, nagkakaroon ka ng mga importanteng desisyon sa buhay mo, di ba? So, meron tayong tatlong klase ng desisyon na na kino-consider habang tayo'y lumalaki. Meron tayong tinatawag na una na tinatawag natin dito, simple or trivial decision. Ano yung mga yon? So, lahat tayo, tinatanong natin, ano yung mga kakainin natin, what shall we eat, what to eat, what to wear, what career should I pursue, which is yun, pag-usapan ng what to eat, where to drink, what to wear. Yan ang mga tinatawag na simple or trivial na desisyon. Pangalawa, meron tayong tinatawag na significant decision. Yun nga, yung kanina sinabi ko, what career should I pursue? Ano yung mga career? Ano yung gusto mo bang maging doktor? Gusto mo bang maging nurse? Gusto mo bang maging police or abogado? Yan yung mga career. Yan yung mga tinatawag na significant decisions. Lalo na kapag bagong graduate ka. At meron din tayong tinatawag na life-changing decisions. Kagaya nito, sino ang babaeng pakakasalan ko? Who do I marry? Kung sa babae naman, sino yung lalaking pakakasalan mo? Those are three kinds of decisions na kailangan mong gawin sa buhay mo. Ngayon, sa video na to, you are about to make a decision that will impact you for eternity. Eternity means, syempre, pag sinabing eternity, ang sarap pakinggan. Diba? Tama. So, ibig sabihin, eternity, buhay na walang hanggan, walang hanggan, walang katapusan, walang katapusan, walang ending. Forever. Sabi nga sa atin, sa mga Pilipino, may forever. Dito po sa video na to, papakita namin sa inyo na mayroong forever. And ang pag-uusapan natin dito, puro truths lang. So meron tayong 4 na klase ng truth na kailangan nyong malaman. Right here, right now. So, these are 4 important truths that you must know right here, right now. Number 1 na truth. Truth number 1 is God loves you. You have eternal, alam nyo ba na you have eternal life with God from the very start? At gustong-gusto ng Diyos na magkaroon ka ng ganito. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon ka ng eternal life sa umpisa pa lang, sa pagkapanganak mo pa lang. And He really wants to have eternal life with you. May sinasabi dito sa John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that everyone who believes in Him shall not perish but have eternal life.
God desires that you have eternal life with Him. Gusto niya may eternal life ka kasama niya. And sabi dito, God desires that you have abundant life and meaningful life with Him. Sabi sa John 10 verse 10, a thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it in all its fullness. Gusto niya pagyamanin ka, ayaw niya naghihirap ka. Yan ang totoo. Yan ang totoo sa Diyos. Gusto niya pagyamanin ka lagi. Ayaw niya niyang naghihirap, ayaw ka niya naghihirap. Kahit kailan. Gusto niya magkaroon ng kabuluhan ng buhay mo. And, syempre, truth number 2, ito yung problema ngayon. No? Yung truth number 2, may kumukontra. Ito yung problema ng tao kung bakit malayo siya sa Diyos ngayon. Bakit nalalayo tayo sa Diyos? Kung sa truth number 1, gusto niya eternal life at abundant life. Gusto ng Diyos may tayo, may eternal life and abundant life tayo. May humaharang sa atin. May humaharang sa tao para makuha niya yun. And that is yung truth number 2, yung sin. Yung walang iba, yung kasalanan natin. Yung kasalanan ng tao, yung sin. And ito ang malungkot na katotohanan. Everyone has sinned. Lahat tayo, ako, ikaw, kahit yung mga bata, mayroon na yung kasalanan. Pag sa tiyan pa lang ng nanay nila, may kasalanan na. May taglay na nila yung kasalanan. Ang sabi dito sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. At lahat yan ay mula pa sa kasalanan ni Adan. Nung nagsuway siya sa ating Diyos nung panahon ng creation. At ito matindi dyan. Kung tayo lahat ay nagkakasala, ang kabayaran, ang sin, ang kasalanan na may kabayaran. Walang iba kundi ang kamatayan. Which is ayaw nating naririnig. Ayaw na nating naririnig at takot tayong marinig. Pero ito nga yung totoo, ito yung katotohanan na ang penalty ng kasalanan ay kamatayan. Ang sabi sa Romans 6 verse 23, since all have sinned and fall short of the glory of God. And dagdag pa rito, sabi dito, Romans 3 verse 23, since all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ano ba yung parang hindi siya basta-basta kamatayan. Meron tayong dalawang klase ng kamatayan na may experience ng tao. According sa Bible. Meron tayong tinatawag na physical death, which is yung mga physical na katawan. It is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Hebrews 9 verse 27 yan. Ito matindi. Pagkatapos ng physical death, akala mo tapos na. Meron pang masusunod dyan. No? Which is mas matindi, mas nakakatakot. Which is spiritual death. Sabi dito sa Revelation 21 verse 8, but to the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and sexually immoral and sorcerers and idolaters and all liars, their place will be in the lake that burns with fire and sulfur, and this is the second death. So mas nakakatakot yung spiritual death, no? Dahil ito'y sa kaluluwa to eh. Matakot ka na. Sabi nga sa Bible, matakot ka na sa pumapatay ng katawan. Pero, mas matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Mas nakakatakot yun. So, ano ang solusyon? Brother, anong solusyon para maiwasan natin yung kasalanan at hindi umantong sa kamatayan? Solution. Sabi nga, kayo mag-alala dahil sabi nga ni Chinkitan, for every problem, there's a solution. If you're not part of the solution, then you are part of the problem. Totoo yan.
Kung hindi ka parte ng solusyon, parte ka ng problema. Pero hindi po tungkol sa pera ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, kaligtasan mo. So, paano to? Paano ang solusyon na naiisip natin? Maraming naiisip ang tao para makaiwas sa kasalanan. Una, madali lang. Religion. Pasok ka sa religion. Pwede kang magpare, pwede kang mag-serve sa simbahan, pwede kang magmadre, no? Depende sa religion mo, no? Yan, isang way yan. Pwede mong isaulo ang mga sakramento, mga ritual, gagawa ka ng mga ritual. Yan ay religion. Yan ay tinatawag na religion. Pangalawang solusyon, good works. Good works. Sumali ka sa mga charitable institutions, sa mga mission drive, mga feeding programs, pagkakawang gawa, di ba? Yan ay good works. Pangatlo, good morals. Paggalang sa mga matatanda, pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mga mahihirap. Yan ang tinatawag na good morals. Pero yan ay magandang solusyon. Since sin separate man from God, yan yung mga naisip ng tao na solusyon. I think ito rin yung naiisip mong solusyon bilang tao. Pero may good news ako sa iyo. Pero bago ko ibigay yung isa pang yung good news. Ito yung sinasabi ko na good works, religion, good morals. Magandang pasimula yan, pero it is not enough it is not enough para maging close ka sa Diyos. Pero huwag kayong mag-alala. There is only one solution na pinadala sa atin ng Diyos mula sa langit. At ito yung good news. Ito yung truth number 3 na i-share ko sa inyo. So, truth number 3. Wala nang ibang solusyon. Mayroong isang solusyon na binigay sa atin ng Diyos. Walang iba kundi ang pangalang Jesus. Jesus Christ. Yung kanyang nag-iisa at bugtong na anak. Na pinadala dito sa daigdig upang tayo ay iligtas. Sabi nga dito sa John 14 verse 6, I am the way, I am the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, paano siya naging daan? Paano siya naging truth? Paano siya naging way, the truth, and the life? Sabi dito, He is the only way. Paano niya nagawa yon? He completely paid the penalty of your sins. And sabi nga dito sa 1 Peter 3 verse 18, for Christ also suffered the sins once and for all, the righteousness for the unrighteous, in order to bring you to God. Binayaran niya ang lahat ng yung mga kasalanan. Kahit yung mga kasalanan mo nung nakaraan, kasalanan ng magulang mo, kasalanan ng lolo mo, at yung kasalanan hindi mo pa nagagawa. Pinaid off niya lahat yun in full at sobra-sobra pa. Paano niya nagawa yon? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Siya yung nagbubo ng dugo para sa atin. Imbis na tayo ang ipinako sa krus, siya ang ipinako sa krus para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Siya ang nagdanak ng dugo para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya nga tayo nakakalakad papunta sa Diyos. Kaya tayo nakaka-connect sa Diyos dahil kay Jesus Christ. At ito ang maganda. Sa resurrection niya, nabuhay siyang magmuli.
natalo niya yung kamatayan. Ito ay proof na kinalugdan siya ng Diyos. Natuwa ang Diyos sa kanya. At siya ay talagang anak ng Diyos. Siya ang Mesayas, siya ang nag-iisang tagapagligtas. Sabi sa Romans 1 verse 3 verse 4, the gospel concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by resurrection from the dead. Jesus Christ is Lord. Nearby knowing, sabi, di ba? He has promises. Sabi nga ng Diyos, sinasabi nga lagi ng Diyos na sa atin mula noon pa man dito sa video na to, He always promises us, He always want us eternal life. And Jesus Christ promises it. Nangako siya sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever disobeys the Son will not see life, but must endure God's right. So, wala tayong ibang way kundi manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang anak ng Diyos na nabuhay, na namatay, at muling nabuhay para sa atin. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, merely knowing what Christ has done for us is not enough. Hindi lang dapat alam natin na ang Diyos ay namatay at nabuhay para sa atin. Siyempre, truth number 4, we must place our faith in Jesus Christ to be saved. Since nalaman na natin na si Jesus ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ang namatay at nabuhay para sa ating namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay para sa atin, para tayo maligtas. Ang gagawin lang natin is manampalataya tayo sa Kanya. We must place your faith in Jesus. Sabi nga sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, but is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Ito yung sinabi ni Pablo tungkol sa gift of God, which is Jesus Christ, yung kanyang yung ginawa ng yung buhay ng ating Panginoon, yung ginawa ng ating Panginoon sa krus. Yun ang nagpatunay na niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. At niligtas tayo sa inalis niya tayo sa kamatayan. So hindi na tayo, kung ibibigay lang natin ang ating 100% na pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus Christ, maliligtas tayo. At hindi tayo natatakot sabihin na tayo ay ligtas. No? So, ano ba ang secret formula sa salvation? Ano ba talaga ang secret formula para maligtas tayo? Pag-usapan natin yan. So, mamili kayo sa dalawa kung alin ang tama. Faith in Jesus plus good works equals salvation, or faith in Jesus plus nothing from us equals salvation. Alin sa tingin nyo ang tama? Sabi dito sa Ephesians 2 verse 10, it tells us good works come as by the byproduct of a salvation. Sabi dito, for we are what He has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life. Sabihin, wala tayong ibang gagawin kundi manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lang. Wala na tayong kailangan gawin. Kung meron man tayong good works na nagagawa, yan ay byproduct, yan ay resulta na lamang, yan ay ebidensya na lamang. Parang bonus, kumbaga bonus na lang yan sa atin ng Diyos, yung good works na yan. Pero hindi yan yung necessary
Hindi yan yung hindi yan siya necessary para maligtas tayo. Ang necessary, it's only necessary is yung para maligtas tayo is yung faith natin kay Jesus Christ. Wala nang iba. Yun lamang po, wala nang iba. Again, good works are not the means of salvation, or not the means to salvation, but rather they are the evidence of your salvation. So paano natin ibibigay yung pananampalataya kay Jesus Christ? May tatlong paraan, no? One, accept his gift of eternal life. Tanggapin mo lang yung libreng kaloob ng buhay na walang hanggan. Dahil nanampalataya ka na sa Panginoong Jesucristo. Number 2, you have to turn away from your sins. Turn away from your sins. Talikdan mo na yung kung ano man yung ginagawa mo noon nung hindi mo pa kilala hindi mo pa kilala ang Panginoon. Iwasan mo na yung mga kasalanan na yun. Yung inggit, yung pagkamuhi, yung pagkagalit, yung pagkamainitin ng ulo, yung pagiging sinungaling, pang-iinsulto sa kapwa, pang-iinsulto sa mga nakatatanda, pagsuway sa magulang. Yan ay kasalanan. Yan ay malaking kasalanan. Yung fraud, isang malaking kasalanan din yan. Iwaksi mo na yung kasalanan na yan. Lalo na kapag natanggap mo na yung free gift of eternal life. Napakagandang regalo yan. Pangatlo, you have to surrender your life to Him. Yung pinaka-importante, you have to surrender your life to Him. Again, sabi dito sa Matthew 16 verse 24, if anyone wants to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. Hindi ibig sabihin magbubuhat ka lang din ng cross. Ibig sabihin niya, hindi po, ibig sabihin niyan, sundin mo ang lakad ng Panginoon. Sundin mo siya. Sundin mo lahat ng sinasabi niya. Pakinggan mo siya. Pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Tandaan nyo, God promised that you can know today that you have eternal life when you trust in Jesus. 1 John 5 verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So, handa ka na bang tanggapin ang ating Panginoon bilang iyong tagapagligtas? This will determine your eternal destiny. And if you're willing to make the decision now, right now, to trust and follow Jesus as your Lord and Savior. Kung ikaw ay nanonood ka pa ng video na to at handa ka nang tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. At kung nanonood ka man ng video na to, inaanyayahan kita kapatid, ini-invite kita kapatid, kung habang nanonood ka nitong video na to, pumunta ka sa kwarto mo, make sure na mag-isa ka lang at nananalangin kasama ko. Sabayan mo ko sa aking panalangin. Lord Jesus, thank you so much for loving me. I confess that I have sinned against you. Thank you for dying on the cross for my sins. Today, I put my trust in you as my Lord and Savior. I accept your free gift of eternal life, and I surrender my life to you. Thank you for forgiving my sins. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin. Inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Ako po'y nagkasala laban sa iyo. Ngunit
Magpapasalamat po ako, Panginoon, sa inyong ginawa sa krus. Kayo po ang namatay para sa aking mga kasalanan. Kaya ngayon po, Panginoon, inilalagak ko po ang aking tiwala, aking pananampalataya sa inyo bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Tinatanggap ko na po ang inyong libreng kaloob ng buhay na walang hanggan at isinusuko ko na po ang aking buhay sa inyo ngayon din sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad niyo po sa aking mga kasalanan. Maraming salamat din po sa inyo pong ginawa sa krus. Ginawa niyo pong pagsakripisyo or pag-alay po ng buhay para sa akin. Kaya sa araw na ito, sinusunod ko na po. Ako po ay susunod sa inyo. I choose to follow you, Lord. Thank you, Jesus, for saving me. Please take control of my life from this day forward. In Jesus' name we pray. Amen. Congratulations kung ikaw ay kung sinabayan mo ako sa prayer na ito. Gusto ko tang i-congratulate, kapatid. Isa ka ng membro ng pamilya ng Diyos. At kung ni-entrust mo si Jesus Christ, if you have just trusted Jesus Christ, then the following things have happened now to you. Your life, eternal life with God begins today. This is indeed the will of my Father, that all who see the Son and believe in Him may have eternal life, and I will raise them up on the last day. John 6:40. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. John 17 verse 3. Again, so kung ikaw ay kung mga kasalanan mo ay nabayaran na ni Jesus Christ at napatawad na, past, present, and future, ito ang sinasabi sa iyo. Ito yung resibo. Mga natawag na resibo galing sa Panginoon. Binayaran na niya in full yung iyong mga kasalanan sa krus. And sabi nga sa Colossians 1 verse 13 to 14, He has rescued us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So today, ang bagong buhay mo ay mag-umpisa na ngayon. You are now a new person in God's eyes. 2 Corinthians 5 verse 17. So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. See, everything has become new. And you became a child of God. Pinaka-importante. Ikaw ay legitimate, isa ka ng legit na son of God. Child of God. You're the legitimate child of God. Sabi dito sa John 1 verse 12, But as many has received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. So, kapatid, ngayon, binabati kita ngayon. Ngayon ay, ngayong araw na to, ikaw ay nagse-celebrate ng iyong spiritual birthday. So, hayaan mong batiin kita, happy birthday, kapatid. Sabi nga dito, hindi kita binabati dahil birthday mo ngayon. Ngayon ay spiritual birthday mo sa Panginoon. Dahil tinanggap mo. Ikaw ay, kumbaga parang ikaw yung sa alibugang anak na namatay, ngayon muling nabuhay. At ikaw ay bagong ginalang na. At kung tinanggap mo si Jesus Christ bilang yung personal tagapagligtas, isa ka lang born again.
And as a reminder of your commitment today, maaari lamang mag-comment ka sa section na to gamit ang salita na to. Today, I trusted in Jesus to be my Lord and Savior, and I accepted His free gift of eternal life. From now on, I will follow Jesus for the rest of my life. Isulat mo yung buong pangalan sa comment section sa baba. Now, ngayon meron ka ng personal relationship at permanent relationship. Tandaan mo, permanent na yung relationship mo kay Lord, kay Jesus Christ sa ating Panginoon. Paano mo mag-grow yung relationship mo sa Kanya? Number 1, pray to Him every day. This is how we talk to God, guys. Ito yung, mga kapatid, ito yung way lang. Ito yung nagkaisa-isang way para makipag-connect ka sa Diyos. Pray every day. Manalangin ka araw-araw. Pangalawa, read Bible every day. This is how God talks to you. No? Begin with the Gospel of John. Umpisahan mo sa Gospel ni John. John 1 verse 1, in the beginning, there was a word, and the word became flesh. And the word became flesh, and the word was flesh. No? Naging tao ang salita. Doon natin umpisan. Doon mo umpisan sa Gospel of John. And kung meron kang nabasang chapter doon, read a chapter a day. Kahit isang chapter lang, araw-araw. And ask the Holy Spirit to help you understand it. Humingi ka ng tulong sa Espiritu. Kasabay ng pagpe-pray mo, humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu, sa Holy Spirit, para gabayan ka, para maintindihan mo yung bawat verse. Number 3, join a discipleship group to grow, or attend a Sunday service. Attend a Bible-believing church to learn more about God and how to worship Him. So, pwede kang sumali sa mga fellowship, pwede kang attend sa mga fellowship, sa mga church na nagtuturo ng mga ganitong turo. Ito yung magbibigay sa iyo ng kalakasan, mag-grow, tutulong sa iyo mag-grow as a Christian. Magtutulong sa iyo i-grow mo ang relationship mo kay Jesus Christ, sa Panginoong Jesucristo. And kahuli-hulihan, kung nagustuhan nyo tong video na to at kung gusto nyo i-share to sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapatid, at sa kahit sino sa mga katrabaho, kalaro, kaklase, i-share nyo po ang video na ito para magkaroon din sila ng kalakasan. Pwede nyo siyang i-share sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, kahit sa TikTok, kahit saan po na pwede po nating maabot sila ng salita ng Diyos. Pwede niyo pong i-share ang video na to sa kanila. And by the way, kung naghahanap po kayo ng Bible-believing church na tutulong sa inyo para mag-grow bilang Christian, para mag-grow ang inyong relationship sa Panginoong Jesucristo, nandito lamang po kami sa God's Way of Life Christian Fellowship Incorporated. Makikita nyo po kami sa Don Enrique Road sa Antipolo City. Bukas po ang amin pong Sunday service from 8 a.m. to 12 noon. At para naman po sa mga kabataan, meron din po kaming nakahandang youth service, youth fellowship tuwing 2 p.m. unto 3 p.m. Yan po ay every Sunday po. So kung naghahanap po kayo ng grupo na makakatulong po sa inyo na mag-grow ang inyong personal relationship with Jesus Christ, nandito lamang po kami, ang God's Way of Life Christian Fellowship, para i-welcome po kayo. At kung nagustuhan niyo po itong video na to, subscribe lang po kayo sa aming mga YouTube platforms, sa mga social media platforms po namin. Kung maaari lang po sana i-subscribe po kayo sa Proclaim God's Grace YouTube channel, pati na rin po sa aming YouTube channel na LM TV Life. So maraming salamat po sa pakikinig po ng video na ito. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At magkikita po tayo sa
mga susunod na araw, kita po tayo sa amin pong church at hopefully magkita-kita po tayo sa magkasabay-sabay po tayo ng pagpupuri sa Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory.